Minsan sa hindi kalayuang probinsya, mayroong nakatirang isang pamilya. Ang pamilyang Santos. Ang pamilyang ito ay napakasimple nga lamang, napakatipikal, nagmula sa isang mahirap na angkan. Wala namang ganong kaespesyal sa pamilyang ito. Pero tunghayan po natin kung paano nga nila lalagpasan ang mga pagsubok ng buhay. Maaga pa lamang, hindi pa sumisikat ang araw, gising na itong si Berto. Maaga kasi siyang mag-aasikaso ng kanyang mga alagang hayop. Maya-maya pa ay bumangon na ang kanyang asawang si Maria upang ihanda ang mga pangangailangan ng kanilang dalawang anak na si Brian at Ken. Ang panganay na anak na si Brian ay mahusay naman sa pag-aaral. Kaya nga lamang, masyado nga itong mahiyain nung elementary. Wala siyang masyadong kaibigan. At kahit alam niya sa kanyang sarili na alam niya ang mga tanong sa eskwelahan, hindi siya nagtataas ng kamay. Takot siya kasi baka daw kasi mali. Mahirap na dahil baka mapagtawanan, baka mabuli muli. Katulad noon. Ibang-iba sa kanyang kapatid na si Ken. Mahusay sa Ingles, mahusay sa matematika. Hinahangaan dahil palagi siyang sumasali sa mga patimpalak. Maraming kaibigan. Kapag naglalaro ng basketball, aba, tinitilian. Kaya naman, itong kanyang amang si Berto ay mahal na mahal din siya. Ini-spoiled siya, binibigyan ng mga bagong laruan, bagong damit, bagong sapatos. Bakit nga naman hindi? Ito ang award ni Ken dahil mahilig nga siyang mag-aral. Ito ang naisip na paraan ng mag-asawang Maria at Berto upang mas galingan pa ng kanilang bunso. Ito ang magiging dahilan para kahit papaano itong si Brian ay magsipag din. Galingan din. Magpakitang gilas din. Malapit na malapit ang loob nitong si Ken sa kanyang ama. Samantalang itong si Brian, malapit naman ang loob sa kanyang inang si Maria. Simpleng pamilya, ika nga. Kaya lang, nagkaroon ng problema. Sa paglipas ng mga taon ay kapansin-pansin na para bang nagkakaroon na nga ng inggitan. Tuwing may binibili itong si Berto para sa kanyang anak na si Ken, hindi man lamang nabibigyan itong si Brian. Itong si Brian, palagi pang pinapagalitan. Pag may ginawang tama, hindi pinapansin. Kapag nakagawa ng isang pagkakamali, nako, mumurahin. Ngayong binatilyo na ang dalawang magkapatid, tila ba mas lumalawak ang distansya nilang dalawa. Ni hindi mo sila makikitang naglalarong magkasama, nagbabasang magkasama. Hindi mo sila makikitang magkasama talaga. Dahil tuwing magkakatabi ang mga yan, nako, siguradong away. Hanggang isang araw, nagising na lamang itong si Brian isang umaga dahil narinig niyang tumatawa ang kanyang mga magulang at itong si Ken. Paano ba naman nag-uwi ng isang napakagandang bike ang kanyang ama para sa kanyang kapatid? Siyempre, naramdaman niya, bakit wala ako? Samantalang gusto ko rin ng ganoon. Dahil ba hindi ako honor? Dahil ba wala akong medalya? Bakit? Yan ang tanong sa isipan ni Brian. Pero hinayaan na nga lamang niya ang negatibong pag-iisip na iyon. May mga pagkakataon na kapag umaalis ng bahay magkasama, itong si Berto at ang kanyang anak na si Ken, pasimpleng sumasakay ng bisikleta itong si Brian. Pero bigla niya itong nasira. Nabutas yung gulong. Magkabila. Dahil dyan, galit na galit itong si Maria at Berto kay Brian. Ang sabi pa nga ni Ken, dapat kasi hindi ka nangingalam ng mga gamit na hindi sa'yo, kuya eh. Yan tuloy. Paano to? Wala akong magagamit. Medyo naaawa naman itong si Maria sa kanyang panganay dahil bakit nga ba naman bumili ng bisikleta itong kanyang asawa ay iisa lamang? Ang unfair, hindi ba?
Hindi sumuko itong si Brian. Gumawa siya ng paraan upang mapalapit siya sa kanyang ama para makuha din niya ang loob nito. Umaga pa lamang, ipinagtitimpa niya ng kape ang kanyang ama. Pumupunta siya sa bukid, hila-hila niya ang kanyang mga alagang kambing. Ipapastol ang mga ito, papakainin. Ang mga manok, papatukain. Ang mga halaman, babasain. Didiligan, ika nga. Kasi para kay Brian, kung hindi siya ganong kahusay sa eskwelahan, babawi siya sa kabukiran. Pero alam mo ba, lahat ng effort niya, hindi man lamang napapansin ng kanyang ama. Para kasi kay Berto, ang mga ginagawa ni Brian ay dapat lamang niyang gawin dahil siya ang panganay at siya ay anak nito. Normal lamang daw na tumulong ka sa iyong mga magulang. Dumating sa punto na itong si Brian ay nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ama at sa kanyang kapatid. Tutal, hindi naman daw nakikita ang kanyang mga efforts, edi wag na lang magsipag. Tinamad na sa pag-aaral itong si Brian. Kaya lagi na nga siyang pinapagalitan, lalo na nga ngayon, ng kanyang mga magulang. Subalit sa pagkakataong ito, sumasagot na siya ng pabalang. Ano bang gusto mong mangyari, bata ka? Pinag-aaral kita. Ginagawa kong lahat para makapasok ka. Bakit ganito? Palako lang mga grado mo. Ang sabi ni Berto sa kanyang panganay. Ang sabi naman ng kanyang panganay sa kanya, "Oh, bakit napansin ninyo? Nung ginagalingan ko, hindi nyo ako pinapansin. Walang halaga sa inyo mga effort ko. Tapos ngayon, pag nakakita kayo ng palakol, pagagalitan nyo ko? Hindi nyo man lang ako pinupuri sa mga bagay na ginagawa ko. Ginagalingan ko. Ang hirap ng pakiramdam ko, tay. Palagi kong kailangang galingan para lang mapansin ninyo. Pero, hindi ko alam kung anong mali sa akin. Ano bang problema, tay?" Ang sabi ng kanyang ama, "Ikaw bagay usbaw, paano kitang pupurihin? Paano kitang ipagmamayabang sa mga kaibigan ko? Bagsak ang iyong grado sa matematika. Ang English mo, 80. Balita ko ay cutting ka pa sa ilang mga klase mo. Galit na galit ng mga teachers mo. Naaawa ako sa kanila. Naaawa ako sa aking sarili. Nagpapakapagod ako sa trabaho ko. Tapos ikaw ganyan? Mabuti pa tong kapatid mo eh. May bisa. Bilang panganay, dapat ikaw ang magaling. Dapat ikaw ang mahusay. Dapat ikaw ang tutularan. Hindi ba't ikaw ang dapat modelo ng iyong kapatid? Bakit ganito? Alam mo, kung ayaw mo nang mag-aral, sabihin mo. At sayang lamang ang tuition sa iyo." Yan ang sabi nitong si Berto na medyo nakainom na nga nung panahon ngayon. Nasaktan ang damdamin ni Brian sa mga salitang sinabi ng kanyang ama dahil pakiramdam niya, pinagkukumpara talaga silang dalawa ng kanyang kapatid. Sinubukang kausapin ni Maria ng kalmado ang kanyang panganay at sinabing lasing lamang ang kanyang ama kaya nasabi ang mga bagay na iyon. Huwag na masyadong dibdibin. Bumawi na lamang daw siya next time. Pero wala, sadyang sarado na ang isipan ni Brian nung panahong iyon. Nakapagtapos ng elementarya itong si Brian. Binatilyo na nga ito. Nais na nga niyang tumigil sa pag-aaral dahil wala namang kwenta ang lahat ng effort kung hindi ka rin pupurihin ng iyong mga magulang. Yan ang nasa kanyang isipan. Pero bigla siyang nagulat. Aba, ini-enroll siya ng kanyang ama sa isang semi-private school. Sa first year high school. Anong ibig sabihin nito? Nagtataka itong si Brian bakit yun ginawa ng kanyang mga magulang. Kung para sa mata ng kanyang ama, siya ay palpak, bakit niya gagawin ito? Bakit niya susuportahan ang ideyang ito? Tila ba nais siyang bigyan ng isa pang pagkakataon ng kanyang ama?
Medyo nabuhayan ang loob itong si Brian. Sa wakas, makakabawi na nga siya sa kanyang mga magulang. Baka ito na ang tamang pagkakataon upang mas galingan pa niya at ibalik niya ang kanyang dating husay. Kaya nga lamang, itong si Brian ay sadyang mahina sa matematika. Natapos ang first year niya sa high school, bagsak siya sa ilang mga asignatura. Nakakalungkot pa dahil hindi niya nga maiwasang marinig ang kanyang ama't ina na nag-aaway dahil masyadong mahal ang tuition fee doon sa school na iyon. Kahit pa sabihing maganda ang edukasyon doon, pera pa rin ang gagana doon. Medyo nahihiya na nga itong si Brian sa kanyang mga magulang dahil kahit anong gawin niya ngayon, hindi na nga niya magawang ibalik ang kanyang husay. Dahil sa high school na iyon, di hamak na mas magagaling ang kanyang mga classmates. Wala man lamang siyang kaibigang maaari niyang hingan ng patnubay. Samantalang si Ken, grade 5 noon, sa elementarya, humahakot ng award at certificate. Kilalang kilala ng mga guro maging ng principal ng school dahil sa kanyang galing. Sino ba naman ang hindi maiinggit sa kanya? Dahil medyo kinakapos na nga sa pera, itong pamilya nila gumawa ng paraan ng kanyang ama. Habang nagtatrabaho sa bukid, nag-aahente ng baboy. Tumatrabaho din sa isang poultry farm, itong si Berto, upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Mabayaran pati ang mga utang. Samantalang itong si Maria, inaasikaso niya ang kanyang mga anak, ang mga pangangailangan, tumutulong minsan sa mga homeworks at proyekto. Minsan, sumasama nga siya sa bukid upang samahan si Berto na mag-asikaso ng mga hayupan. Kaya nga lamang isang gabi, nagbago ang lahat. Lasing na umuwi itong si Berto. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Nang dahil sa kanyang sobrang pag-iinom, tumaas ang kanyang presyon. Sa makatwid na mild stroke itong si Berto. Ano nang mangyayari sa pamilyang ito kung ang nag-iisang nagtatrabaho para sa kanila ay wala nang kakayahang kumita pa ng pera? Napilayan talaga ang pamilyang Santos sa pangyayaring ito. Hindi na nga alam ni Maria ang kanyang gagawin. Wala siyang alam na trabaho. Dahil nakapagtapos lamang siya ng high school. Sinong tatanggap sa kanya? Anong trabaho ang kanyang papasukan ngayon? Kung magkatrabaho siya, sinong mag-aalaga sa kanyang asawa? Gayong abala ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Napakabata pa naman nitong kanyang bunso. Ang kanyang panganay? Aasahan ba niya? Tumulong naman ang mga kaibigan ni Maria upang maipagamot si Berto pero sadyang wala nang ang pag-asa pang gumaling ito. Mild stroke na nga siya at tila ba dahil sa sobrang sipag niyang magtrabaho bata pa lamang, lahat ng pagod niya ngayon niya daramhin. Napakahirap nito para kay Berto dahil siya bilang ama, alam niya ang kanyang mga dapat gawin at i-provide sa kanyang pamilya pero paano? Hindi na nga niya magagawang gawin iyon. Ngayon, mas naging maikli na ang pasensya nitong si Berto. Galit siya sa sitwasyong ito na kanyang kinabibilangan. Ayaw niya sa ganitong kondisyon. Tabingi na ang kanyang mukha. Hindi na nga niya maigalaw ang kanyang kanang kamay at paa, ni hindi nga siya makapagbanyong mag-isa. Palagi na lamang siyang nakaupo sa wheelchair. Nakatambay doon sa may terrace ng kanilang bahay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Nang dahil sa pangyayaring ito, tinapos lamang ni Brian ang kanyang second year high school sa pribadong eskwelahan at lumipat na siya ng pampublikong paaralan. Bagay na kanyang inaasahan. Anong gagawin? Walang pera ang kanyang pamilya. Ngayon, may pinagkakakitaan ng kanyang ina. Nagbebenta ng kung ano-ano. Mga pagkain, mga damit pero saan naman aabot yun? Sa dami ng kanilang pangangailangan? Sa dami ng utang na kailangan bayaran? May mga gamot pa para sa kanyang ama.
Ngayon, awang-awa siya sa kalagayan ng kanyang ama. Paano nga siyang babawi dito? Ang ginawa niya, sinusubukan pa rin niyang mag-aral ng mabuti, magsipag. Kasabay ng pagtulong niya sa kanyang ama tuwing wala siyang pasok. Ipinagluluto, pinapakain, pinapaliguan niya ang kanyang ama. Tuwing umaga, nakasakay siya ng tricycle upang pumasok ng eskwelahan. Tuwing hapon, lakad siya. Kahit pa sabihing 25 minutes ito, kahit pa sabihing nakakapagod ito, kahit abutin na nga siya ng dilim, okay lang. Para lang hindi masyadong magastusan ang kanyang mga magulang. Nagpatuloy ang mga bagay na ito hanggang sa siya'y makagraduate ng 4th year high school. Bilang isang estudyante na ngayon marami ng pangarap, ang dami niyang iniisip na paraan. Paano nga ba siyang tutulong sa kanyang mga magulang? Dapat ba siyang magpatuloy sa kolehiyo? Dapat ba siyang mag-aral pa rin o magtrabaho na lamang? Tutal, wala pa naman siyang balak na trabahong makuha sa future. Nagpasya na nga itong tumigil muna ng pag-aaral. Hindi na nga siya magkokolehiyo. Magtatrabaho na lamang siya upang makatulong naman sa kanyang mga magulang. Pambili man lamang ng gamot o ulam. Itong si Ken, ipinagpapatuloy pa rin ang kanyang nais. Nag-aaral mabuti, hinahangaan ng mga tao at sadya namang kinagigiliwan. Sa dami ng problema ng kanyang pamilya, nakukuha pa rin niyang magpatawa at ngumiti. Sadyang masiyahin siya eh. Hanggang isang hapon nagkukwentuhan ng mag-ina, si Maria at Brian. Pinag-uusapan nila yung kalagayan ng kanyang ama. Alam mo anak, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. Ganon din ang iyong ama. Elementary lamang ang kanyang natapos. Pero alam mo ba, bata pa lang siya. Masipag na siyang magtrabaho. Kahit hindi ko naman siya nakilala, lahat ng kwento tungkol sa kanya nalaman ko nung naliligaw pa lamang siya sa akin. Naikwento ko ba sa iyo? Ang iyong ama, nung isininang sa mundong ito, ay meron ng kapansanan. Medyo may problema ang kanyang paglalakad, hindi pantay ang kanyang binti. Kaya kung makikita mo, hindi maayos ang kanyang paglalakad. Isang problema pa, nagkaroon siya ng polio nung bata pa lamang siya. Dahilan kung bakit hindi na nga niya nagawang ipagpatuloy pa ang pag-aaral. Bata pa lamang ang iyong amay, napakarami ng gamot ang kanyang iniinom ang itinuturok sa kanya. Maaaring ito'y nakaapekto sa kanyang pag-iisip, kaya palagi siyang galit o palaging pasigaw kung magsalita. Kaya anak, ngayong ito ang kondisyon niya, sana'y lawakan mo pa ang iyong pangunawa. Habaan mo pa ang iyong pasensya sa kanya. Ha? Unti-unti nare-realize ni Brian ang mga paghihirap ng kanyang ama nung bata pa lamang. Kung saan siya kumukuha ng tapang ay hindi niya alam. Alam ni Brian na nung binata pa lamang ang kanyang ama, nung medyo nakakapaglakad na ng maayos, kumikita na nga ito ng pera. Paano kamo? Sumasama ito sa mga pag-deliver ng itlog at manok sa Maynila at Laguna. Kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi lamang yan, kumikita rin siya sa pag-aahente ng baboy. Yan ang dahilan kung bakit siya kilalang kilala sa kanilang barangay, sa kanilang bayan. Ngayon, ang tumanim sa isipan ni Brian, kung ang aking ama na may kapansanan, ang aking ama na hindi makapaglakad ng maayos, ang aking ama na mayroong sariling mga problema, nagawang gumawa ng diskarte at paraan upang mabuhay, siya pa ba ang hindi? Siya na walang problema sa katawan. Meron ba siyang karapatang rumeklamo sa mahirap na buhay? Samantalang ang kanyang ama, hinarap ang lahat ng mga bagay na iyon ng mahigit sa 30 taon. Hanggang sa ngayon. Kung dati, napakalayo ng kanyang loob sa kanyang ama, ngayong na-stroke na ito, tila ba nagkaroon siya ng pagkakataong mas mapalapit dito at ito'y lubusang makilala. Isang umaga, gumising itong si Brian na may ngiti sa muka. Binuhat niya ang kanyang ama mula sa kama papunta dun sa wheelchair at sabay silang nagkape. Nung araw na yun, saktong wala ang kanyang ina. Nagtatrabaho ito. Ang kanyang kapatid, nag-aaral naman sa eskwelahan.
Hindi niya alam, pero parang may nagbulong sa kanya na parang gusto niyang kausapin ng kanyang ama. Gusto niyang sabihin ang lahat ng kanyang sama ng loob dito. Kahit na alam niyang hindi ito makakasagot ng tama dahil nga hirap na nga itong magsalita. Nais niyang sabihin ang nilalaman ng kanyang puso. O ama, inom po kayo ng kape. May asukal na po yan. May coffee mate na rin yan. Opo. Ito po ang pandesal, oh. Kain po kayo. Ma. Ama. Ma, sorry. Sorry kung hinintay ko pang mangyari ang mga bagay na to para ma-realize ko yung mga mali ko. Patawarin niyo po ako. Kung puro kainaan ko yung pinapakita ko sa inyo. Ginagawa kong lahat para maging proud ka pero hindi pa rin sapat. Hindi pa rin maging sapat. Alam niyo, nagtanim po ako ng sama ng loob sa inyo. Kasi pakiramdam ko parang hindi mo ko tinuturing na anak. Pakiramdam ko ang hina-hina ko sa mga mata mo. Pakiramdam ko ang liit-liit ko sa paningin mo. Parang napakahirap kunin ang puso mo, ama. Siya na lang yung palaging magaling. Mahusay. Bida sa mga mata mo. Pero ngayon ko lang naiisip na lahat ng ginagawa mong yun para din sa akin. Gusto mong maging matibay ako katulad mo. Hanapin pala nating pagkakapareho. Gusto mong mangyari sa akin yung nangyari sa'yo. Gusto mong maging matibay ako katulad mo. Hindi ko naman sinasadyang hindi ka maintindihan. Napakahirap para sa aking unawain na lahat na. Pero ama, huwag kayong mag-alala. Babawi po ako sa inyo. Babawi ako sa inyo. Hindi ko alam kung gagaling pa kayo sa kondisyon nyong ito pero asahan nyong hindi ko po kayo papabayaan. Walang isinagot ang kanyang ama sa kanya kundi bungis-ngis lamang. Tumawa-tawa lamang ito. Palibhasa itong si Berto ay medyo matanda na nga nung mag-asawa kaya sa pagkakataong ito at sa puntong itong kausap niya ang kanyang anak, siya ay halos 55 years old na. 18 years old pa lamang si Brian nung panahong iyon. Kahit na wala siyang sagot, malinaw na salitang nakuha mula sa kanyang ama, alam niya sa kanyang sariling pinapatawad na nga siya nito dahil bigla siyang niyakap ng kanyang ama. Base sa kanyang pagkakakilala dito, hindi ito showy. Ito yung tipong amang hindi nagpapakita ng kanyang soft side. Kaya nung niyakap siya ng kanyang ama, alam niya sa kanyang sariling pinapatawad na nga siya nito. Ngayon, ang tanong, paanong susuportahan ni Brian ang kanyang pamilya? Paano? Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasukan. Pumasok siya sa simbahan. Hindi lang yan, pagkatapos doon, nag-apply din siya sa mga mall. Pagkatapos sa mall, nagtrabaho din siya sa mga lechonan. Dumanas din siyang magbenta ng ilang mga gamit pang ospital. Nag-apply din siya sa mga pabrika. Sa paglipas pa ng mga taon, nakapagtrabaho din siya bilang call center agent. Lumakas ang loob ni Brian dahil nga sa buhay na nagkaroon ng kanyang ama. Sa storya ng buhay ng kanyang ama, nais niyang bumawi dito at ipakitang kaya niyang mas galingan pat mas husayan pa. Hindi siya namimili ng trabaho. Ang mahalaga, kumita siya ng pera para sa kanyang pamilya. Kaya nga lang, napakabilis na lumipas ng mga taon. Akalain nyo,
Ngayon, malapit nang mag 60 years old itong si Berto. Ang kanyang bunso ay kolehiyo na, graduating bilang isang teacher. Nagawa niyang magkolehiyo, ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa tulong ng mga scholarships na ibinibigay ng gobyerno. At dahil itong si Berto ay mahina na ang katawan, kakabisyo niya nung binata pa siya, tila ba ang bilis tumanda ng kanyang mukha, ng kanyang katawan. Inaalagaan siya ng kanyang asawa, kaya ngayon, meron silang maliit na tindahan sa harap ng kanilang bahay at doon kumukuha ng pang-araw-araw na gastusin. Si Brian, kahit pa sabihing hindi sapat ang kinikita sa trabaho, lahat yun ibinibigay niya sa kanyang pamilya, walang itinitira sa kanyang sarili. Ni hindi siya bumibili ng bagong damit o bagong sapatos o bagong cellphone man lamang. Nakiusap na nga siya sa kanyang kapatid na baka naman maaaring habang siya'y nag-aaral ng kolehiyo, baka naman maaaring ipagsabay ang pagkatrabaho. Kahit extrang income man lamang para siya'y matulungan sa pagsuporta sa kanilang mga magulang. Pero wala. Hindi kaya ni Ken na pagsabayin ang pag-aaral at ang pagkatrabaho. Bagay na inuunawa naman ng kanyang panganay na kapatid. Hindi pa rin mawawala ang ganung pakiramdam. Bakit parang ang unfair? Bakit daw ganoon? Si Brian, handang talikuran ng edukasyon at ang pag-aaral, dumiskarte na nga lamang ng pera upang suportahan ng kanyang pamilya. Ang hirap kasi ng buhay, lalo na kung wala ka namang ibang aasahan. Pero itong si Ken, nung sinabi niyang magkokolehiyo siya, walang pumigil sa kanya, walang makakapigil sa kanya. Lumipas pa ang 1, 2, 3, ngayon, ika-4 na nga niyang taon sa kolehiyo. Malamang ang kanyang kuya pa rin ang sumusuporta. Nabibili ni Ken ang lahat ng nais niya. Kasi minsan may palabis mula sa mga scholarship. Bumibili siya ng sapatos, ng bag, ng cellphone. Bagay na hindi magawang unahin ni Brian dahil nga maraming pangangailangan ng kanyang pamilya. Naging mahirap para kay Brian ang buhay, lalo na nang dumating ang pandemya, ang COVID-19. Nagkaroon ng malubhang karamdaman ng kanyang ama habang stroke ito. Lumalala na ang kanyang pulmonya. Ang hirap namang dalhin sa ospital dahil malamang sasabihin nila may COVID ang kanyang ama kahit na wala naman. Kapag nangyari yon, maging ang mga taong kasama nung maghatid sa ospital, makukwarantin pa. Nasibak pa sa trabaho itong si Brian. Pero anong kanyang gagawin? Hindi siya maaaring mawalan ng paraan, ng diskarte. Kailangan niyang patunayan sa kanyang ama na kaya niyang gumawa ng paraan upang solusyonan ang problema. Paninindigan niya ang kanyang pangako. Sa awa ng Diyos, akalain niyo, isang araw nakahanap ng online job itong si Brian. Inaplayan niya ito at agad siyang natanggap. Gamit lamang ang kanyang telepono, kumita siya ng libu-libong piso. Puyat nga lamang pero okay lang. Okay lang, titiisin niyan lahat ni Brian para sa kanyang pamilya, para sa kanyang amang may sakit. Kaya lang, nang dahil sa kanyang sobrang trabaho, napabayaan na nga niya ang kanyang sarili. Palibhasa ay nasa lahi, nagkaroon ng mataas na presyon itong si Brian. Dumating pa nga sa punto, kalaghatian ng gabi, silang mag-ama magkasama sa salas habang parehong hinahapo, parehong naka-oxygen tank, mataas ang presyon at malabo na ang paningin. Paano ba naman itong si Brian? Magsimula pa lamang noong siya magtrabaho, never na nga siyang nawalan. Tiba nga, hindi nga mapili sa trabaho. Dahilan upang kanyang mapabayaan ang kanyang sariling kalusugan. Pinapayuhan naman siya ng kanyang ina at tinutulungan ng kanyang kapatid. Kahit nahihirapang huminga, itong si Brian,
Nakangiti pa rin siya. Ipinapakita niya sa kanyang ama na okay lang siya, na walang dapat ipag-worry ang kanyang ama. Kahit na ang totoo, ang puso niya ay napakabilis ng pagtibok. Nagmamanhid na ang kanyang binti. Gamit ang kanyang savings account, ang perang laman nito ay ginamit niya upang dalhin sa ospital muli ang kanyang ama. Paano ba naman kung itong si Berto noon ay mild stroke, kalahati lamang ng kanyang katawan ang hindi gumagana, ngayon magkabila na. Nawalan pa nga ito ng malay. Ama, Ama, gumising po kayo. Ma, gumising kayo. Ma. Maya-maya pa ay dumating na sakay ng patrol itong kanyang ina at ang kanyang kapatid. Nakausap nga nila ang doktor at sinabing dahil sa kondisyon ng kanyang ama, mahina na ang kanyang katawan, mahina na ang kanyang baga. Maaaring ngayong gabi mismo ay pumanaw na ito. Nadurog ang puso ng pamilyang Santos nang marinig ang balitang iyon mula sa doktor. Kitang-kita nila na halos tumirik na ang mata ni Mang Berto. Mahal, gumising ka na dyan. Umuwi na tayo. Huwag ka nang lumaban pa. Masyado ka nang maraming nagawa para sa pamilya natin. Sumuko ka na. Mahirap man pero tatanggapin namin ng mga anak mo ang paglisan mo. Maya-maya pa, si Maria lumapit sa tabi ng kanyang asawa. Hinawakan ng kamay nito at lumuhod. Ang sabi niya, Mahal, alam kong nahihirapan ka na. Ako na nagsasabi sa iyo. Ako nang bahala sa mga anak natin. Napakasakit sa aking makitang nahihirapan ka ng ganito. Maaari ka nang bumitaw, mahal. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Berto. Nagpasya na nga lamang ang pamilyang itong iuwi na nga lamang si Berto. Marami sa mga kamag-anak at kaibigan ni Berto at Maria ang bumisita kay Berto sa kanilang tahanan. Pero akalain nyo, tumagal pa ng halos 2 araw itong si Berto. At sa loob ng 2 araw na iyon, hindi nawawala ng katabi itong si Berto. Hanggang itong si Brian, isang gabi, hindi makatulog. Katabi niya ang kanyang ama. Lumuhod siya sa harap nito at hinawakan ang kamay ni Mang Berto. Humingi muli siya ng kapatawaran sa lahat ng kanyang mga nagawang pagkakamali. Mula noon hanggang ngayon. At doon na nga binawian ng buhay itong si Mang Berto. Inasikaso ng magkapatid ang lahat ng mga pangangailangan upang mailibing ng maayos itong si Mang Berto. Humingi ng tulong sa mga kaibigan at kamag-anak upang makakuha ng sapat na halaga upang maipambayad sa lahat ng kailangang bayaran. Isang umaga, habang abalang-abala itong si Maria na naglilinis ng bahay, may nakita siyang isang sulat. Ang sulat na ito ay liham mula sa kanyang asawa. At ang liham na ito, ilang taon nang nakakalipas nung ginawa. Nasa likuran ito ng kanilang wedding picture. Ang sabi sa sulat, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sumasakit na po muli ang aking batok. Wala po akong gamot. Sana po'y pawiin niyo na po ang sakit na aking iniinda ngayon. Panginoon, nakakatuwa po. Ang aking bunsong anak ay muling nagtagumpay sa kanyang kompetisyon. Nais ko po siyang bilhan ng bisikleta. Kaya lang hindi po sapat ang pera ko para bigyan din ng kanyang kuya. Pero sana po bigyan niyo po ako ng lakas ng loob at lakas ng katawan para dumating yung panahon na maibigay ko sa aking panganay ang kanyang mga gusto.
Lord, salamat po. Kasi kahit papaano, kahit pa sabihing pasang-awa lamang ang aking panganay nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa elementarya. Nakakalungkot lamang dahil medyo nagkatalo po kami. Meron po kaming hindi pinagkakaintindihan. Sana po'y buksan niyo po ang kanyang isipan at maliwanagan po siya. Diyos ko po, Lord. Ano pong gagawin ko? Muli na naman ako nakapagsalita ng hindi maganda sa aking pamilya. Nag-aaway na naman kaming mag-asawa. Ay, gabayan niyo po ako. Ang maliliit na liham na ito ay nakatiklo pa gamit ang papel na makukuha mo sa kaha ng sigarilyo. Sulat kamay ito ni Berto. Ito kasing si Berto, ang tipo ng taong hindi kayang sabihin ng harapan sa isang tao ang nais niyang banggitin. Kadalasan, ibang bagay ang kanyang nagagamit. Akala ng mga tao galit siya pero hindi naman talaga. Kaya naging habit na nga niya ang sumulat na lamang sa papel at doon ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang lungkot. Tuwing meron siyang hinanaing sa kanyang mga anak, doon niya isinusulat sa papel na iyon. Tuwing meron silang away mag-asawa tungkol sa pera, doon din. Ito ang kanyang tanging takbuhan sa panahon ng panghihina. Habang binabasa ni Maria ang maliliit na liham na ito mula sa kanyang asawa na hindi naman talaga balak ibigay sa kanya at ipabasa, dumating ang kanyang mga anak na si Ken at Brian. Nagulat si Ken dahil naaabutan niya ang kanyang ina na umiiyak pa rin hanggang sa ngayon. Ang akala niya, umiiyak lamang ito dahil naalala si Mang Berto. Maya-maya pa, dinampot nitong si Brian ang mga liham na nagkalat sa sahig. Mga anak, proud na proud ako sa inyo dahil kahit nahihirapan kayo sa buhay na ito, dahil hindi ako makapagtrabaho, nakikita kong hindi kayo sumusuko. Napakaraming bagay na ang kaya niyong gawin ang hindi ko man lang itinuro sa inyo. Lalo ka na, Brian. Iba't ibang trabaho na ang iyong pinasukan. Iba't ibang tao na ang nakasalamuha mo. Iba't ibang problema na ang hinarap mong mag-isa. Alam kong kahit nahihirapan ka, hindi mo pinapahalata. Nagbibigay ka kapag meron ka. Pinoprovide mo kahit akong tutuusin dapat din para sa'yo. Alam mo anak, alam ko pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Ken, bunso, palagi mong alagaan ang iyong ina, ha? Galingan mo sa pag-aaral mo at kapag nakakuha ka ng magandang trabaho, tulungan mo ang kuya mo. Para kahit papaano, magkatuwang kayo sa buhay na ito. Oo nga pala Maria, mahal ko. Pasensya na kung hindi ako nagbibigay sa'yo ng regalo tuwing anniversary natin. Meron akong iniipon na para sa'yo. May nais akong bilhing bahay para sa'yo. Kaya lang hindi ko alam kung sapat pa rin yung perang nasa akin. May makikita kang isang maliit na sobre sa loob ng aking damitan. Ang ATM na iyan ay hindi ko man lang alam kung paano gamitin. Nagpapaturo lamang ako sa aking kaibigan kung paano malagyan ng pera yan. May mga resibo naman. May passbook naman kaya kita kung meron talaga yung laman. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay ko. Pero mga anak, mahal ko. Naway gamitin niyo sa tama ang perang iniiwan ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Nagmamahal, Berto. Binalot ng katahimikan ang kwartong iyon. Magkakayakap ang mag-iina. Ngayon, kanilang napagtanto kung gaano kabuting magulang itong si Berto. Maaaring hindi siya perpektong asawa o perpektong ama. Pero ginagawa lamang niya at sinasabi kung ano ang alam niyang nararapat. Magmula nung puntong iyon, nagtulungan na ang magkapatid, ang mag-iinang ito, upang mas payabungin pa ang perang iniwan ni Mang Berto. Aba, hindi rin maliit na halaga ang 500,000 piso. Nagtulong ang magkapatid na Brian at Ken upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang ina. Buwan-buwan, may check-up na.
vitamins at grocery. Meron din yan buwan-buwan. Nilaanan pa nga nila ng sapat na pera itong kanilang ina upang magkaroon ito ng kanyang negosyo. Sariling paraan ng pagkita. Tapos ipinagawa nga nila ang kanilang tahanan. Nangako sa isa't isa ang mag-iinang ito, nagagawa sila ng paraan upang mas pagyabungin pa ang iniwang pera sa kanila ni Mang Berto. Pinagtibay ng pangakong iyon ang kanilang pamilya. Maaaring kulang na, pero hindi mawawala sa puso ng mga ito ang pagkatao at alaala ni Mang Berto. Ipinagpatuloy nila ang buhay ng magkakasama at may matibay na pananalig sa Panginoon at may likha na sana pagtibayin pa sila ng panahon. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito.